Pinagtabuyan ako ng sarili kong pamilya noong wala akong pera. Pero nang malaman nila kung sino talaga ako, huli na ang lahat ni. Umuulan ng gabing iyon. Basang-basa akong nakatayo sa labas ng bahay namin habang paulit-ulit na kumakatok. Mabuksan niyo naman po, nanginginig kong sabi. Pero ang sumalubong lang sa akin ay sigaw ng kuya kong si Edwin mula sa loob. Umalis ay anay dito. Wala kang silbi pamilyang te. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumarak sa dibdib ko ang bawat salitang binitawan niya. 3 araw pa lang mula nang mawalan ako ng trabaho bilang hotel receptionist. Nagsara kasi ang kumpanyang pinapasukan ko matapos malugi. Simula noon, pakiramdam ko bigla akong naging pabigat sa sarili kong pamilya. Dati, ako ang takbuhan nila. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ako ang bumibili ng maintenance medicine ni mama. Ako rin ang nagpaaral sa bunso naming si Karen. Pero nang mawalan ako ng trabaho, parang basura akong itinapon. Habang nakatayo ako sa ulan, bumukas ang bintana. Sumilip si mama. Akala ko maaawa siya. Pero malamig ang tingin niya. Anak, mahirap na nga buhay natin. Dagdag problema ka pa. Umalis ka muna. Parang tumigil ang mundo ko. Maanak niyo po ako eh. Tahimik siyang napaiyak pero isinara niya rin ang bintana. At doon ko unang naramdaman na minsan, mas masakit pa palang saktan ng pamilya kaysa ng ibang tao. Wala akong mapuntahan noon. Natulog ako sa waiting shed. Minsan sa karinderyang nagsasara na. Minsan sa terminal. Nasanay akong walang laman ang tiyan. Pero ang pinakamasakit, nakikita kong online ang pamilya ko habang ipinupost nila sa Facebook na masaya raw silang kumakain sa labas gamit ang perang dati kong pinaghirapan. Isang gabi, habang umiiyak ako sa gilid ng convenience store, may matandang lalaki ang lumapit sa akin. Nagugutom ka ba, iho? Nahihiya akong tumango. Binilhan niya ako ng mainit na pagkain. Habang kumakain ako na halos maiyak sa gutom, tahimik niya akong pinagmamasdan. Ayaw mo bang magtrabaho? Gusto ko po kahit ano pong trabaho papatusin ko. Napangiti siya. Kailangan ko ng assistant driver sa kumpanya ko. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, sumama ako sa kanya. At doon nagsimulang magbago ang buhay ko. Mabait ang matandang iyon. Siya si Mang Roberto. May maliit siyang logistics business. Sa umpisa, tagabuhat lang ako ng kahon. Naglilinis ng truck. Nagde-deliver. Pero napansin niya raw kung gaano ako kasipag. Minsan inabutan niya akong natutulog sa bodega matapos mag-overtime. Bakit hindi ka umuwi? Umiti lang ako. Wala na po akong uwian. Tahimik siya. Pero simula noon, mas itinuring niya akong pamilya kaysa empleyado. Lumipas ang 2 taon. Unti-unting lumaki ang negosyo niya. At ginawa niya akong operations manager. Ako na ang humahawak ng tao. Ako na ang nagtuturo sa bagong empleyado. Ako na rin ang pinagkakatiwalaan niya sa pera. Sa unang pagkakataon, may naniwala ulit sa akin. Pero isang araw, biglang bumalik ang pamilya ko. Hindi ko makakalimutan ang eksenang iyon. Nasa opisina ako nang makita kong papasok si Mama, kasama sina Edwin at Karen. Halatang nahihiya sila. Miguel, nanginginig na sabi ni Mama. Tumayo ako. Tahimik. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Lumapit si Edwin. Pasensya ka na, bro eh. Year. Ngayon lang niya ako tinawag na bro. Dati puro. Wala kang kwenta. Palamunin. Pabigat. Ngayon biglang mabait. Napansin kong umiiyak si Karen. Kuya, may sakit si Mama eh. Biglang bumigat dibdib ko. Kahit galit ako. Nanay ko pa rin siya. Kailangan namin ng tulong eh. At doon ko rin nalaman ang totoong dahilan kung bakit sila bumalik. Baon sila sa utang. Naibenta na ang bahay. Iniwan sila ng mga kaibigang tinulungan nila noon. At ang mas masakit, iyong mga taong pinagyayabang nila dati sila ring tumalikod sa kanila. Tahimik akong naupo. Habang nakatingin sila sa akin na parang naghihintay ng awa. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ako. Naalala niyo ba noong umuulan? Noong kumakatok ako sa bahay? Tahimik silang lahat.
Naalala niyo ba noong sinabi niyong wala akong silbi? Napayo ko si Mama habang humahagulgol. Anak, patawarin mo kami. Ramdam ko ang sakit nila. Pero ramdam ko rin ang sugat na iniwan nila sa akin. At dito dumating ang pinakamatinding twist. Lumabas si Mang Roberto mula sa conference room. Pagkakita niya kay Mama, nanlaki ang mata niya. Ikaw? Namutla si Mama. Roberto. Nagkatinginan silang dalawa. Naguluhan ako. Hanggang sa magsalita si Mang Roberto. Siya ang babaeng iniwan ako noon kasama ang anak namin. Parang sumabog utak ko. Anong ibig sabihin nyo? Tahimik na umiiyak si Mama. At doon niya inamin ang sikreto na mahigit 20 taon niyang itinago. Si Mang Roberto pala. Ang tunay kong ama. Pakiramdam ko nawalan ako ng hangin. Buong buhay ko, akala ko patay na ang tatay ko. Yun ang sinabi ni Mama. Pero nagsinungaling pala siya. At ang lalaking tumulong sa akin noong wala akong wala. Siya pala ang totoong dugo ko. Humagulgol si Mama. Natakot ako noon, mahirap lang siya. Napailing si Mang Roberto habang umiiyak. Hinahanap ko kayo noon. Hindi ako makapagsalita. Lahat ng galit. Lahat ng sakit. Lahat ng tanong. Biglang nagsabay-sabay. Pagkaraan ng ilang araw, tinulungan ko pa rin sila. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa nila. Kundi dahil ayokong maging katulad nila. Pinagamot ko si Mama. Tinulungan ko si Karen makapag-aral ulit. Pinautang ko si Edwin para makapagsimula ng maliit na negosyo. Pero hindi na bumalik ang dating ako. Natuto na akong maglagay ng hangganan. Dahil ang pagpapatawad. Hindi ibig sabihin noon ay hahayaan mong ulitin nilang saktan ka. Aral ng kwento. Hindi lahat ng kadugo mo ay tunay na pamilya. At hindi lahat ng tumulong sa iyo ay kadugo mo. Minsan, kapag wala ka nang maibigay, doon mo makikita kung sino talaga ang may malasakit sa iyo. Pero gaano man kasakit ang ginawa ng iba. Huwag mong hayaang maging dahilan iyon para mawala ang kabutihan sa puso mo. Dahil ang taong marunong bumangon matapos pagtaksilan, siya ang tunay na malakas.